Mga idol at kabayan, Armed Forces of the Philippines Western Command nakahanda na tanggalin ang harang o anumang floating barrier na ilalagay ng China sa Ayungin Shoal. Ito ang kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Western Chief and Vice Admiral Alberto Carlos. Dagdag pa niya, tatanggalin agad ng Armed Forces of the Philippines ang harang at hindi na kailangan pang hintayin ang utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. About that, if they do that in a union, we also have to remove the barriers and we do not have to wait for the order of the President to remove that. Sa pagtanggal ng Pilipinas ng floater barrier sa Baho de Masinloc, nagalit ang China. Naglabas ito ng babala sa Pilipinas na huwag daw tayo gumawa ng provokasyon. Pero agad namang nagsalita si Department of National Defense Secretary Teodoro bilang depensa sa ginawang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa Department of National Defense Secretary, ano ba ang provokasyon? Yung paglalagay ng barrier sa bukana ng bahura o yung pagtanggal ng iligal na harang na ginawa ng China? Provocation na ba yun sa kanila? Na, ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang? Dagdag pa ng Ministro ng Depensa ng Pilipinas, merong mga aksyon ang China na dapat hindi natin palampasin. Dahil kung hindi tayo aaksyon, tuloy-tuloy itong gagawin ng China. Ngunit merong mga aksyon ang China na hindi natin pwedeng palampasin. Kung hindi, tutuloy-tuloy ito at sisisihin tayo ng ating mga anak at mga apo bakit hindi tayo tumindig. Actual na video, panoorin! About that, if they do that in a union, we also have to remove the barriers and we do not have to wait for the order of the President to remove that. Hindi kayo matatakot, sir, na tanggalin yun? Hindi na, that's why we monitored very closely. Ako personally, I monitored very closely the situation in Scarborough because whatever happens there will happen in also in a union. So there's already a template for me to follow. The proper action, hindi naman siya magdudulot ng parang matitrigger lalo yung China. It's just right for us to do that for the coast. Of course, because it's a traditional fishing ground. And you know, ang nireport sa akin, ang laki ng huli ng ating mangingisda. Kaya tuwan-tuwa sila dahil nung nakapasok sila sa baho, ang nakahuli sila, yung kikitain nila ay sulit, no? Ito pinag-uusapan dito sa Baho Masinloc. Ewan ko kung anong plano ng China dyan. Pero sa Pilipinas, traditional fishing ground. Yun. Ngayon, if it triggers something from China, it is just proving that it really has total disregard for maritime safety because hindi ba nga ang justification, it is a hazard to marine safety. No? Kasi alam naman mangingisda pumapasok doon. Sir, sabi ng China, kasi wag daw do not steer trouble. A provocation na ba yun sa kanila? Na, ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang? Kasi sir, ang warning nila, do not steer trouble. Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble. Hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. So, Yan yung hindi nila maintindihan eh. Ang propaganda nila na ginagamit eh. Lalong-lalo na, ayan banta na yan. Ano ang reaksyon ng Pilipino? Diyan. Tatanungin ko. Siyempre, lalo tayong malalayo sa kanila. Sir? sa aspect ng security, ang Coast Guard, wala silang kakayahan to defend. Wala silang mga armas, diba? So, Meron. may tutulong ba ang Philippine Navy para magpatuloy pa? Nasa plano yun. Depende sa situation. Ano? Secretary, should the Philippines drive away or expel yung mga Chinese boats within our waters? I think kung kakayanin, they should unless it is a traditional fishing ground. Kasi yung sa magkaintindi ko yung Scarborough doon sa Arbitral Award is a traditional fishing ground of both. Fishing ground? Yes. Not military or No. Yeah. Okay. So hindi kaya mahihasten, mapapabilis yung sinasabing parang joint patrol ng mga yung mga other claimants doon para hindi ma-dominate ng China yung Hindi, yan ay talagang pinaplano, yung mga joint sale Apo. for international law, no? At
niwe-welcome natin ito kasi ang daming nagsasabi na tayo ay minamasama dito sa usapin na ito. Sir, last na lang, what can you say, what would you like to tell dun sa mga kababayan natin na hanggang ngayon parang takot pa rin, yung hati yung opinion na Hindi, about alam this? mo, mabuti rin naman na siyempre may takot ang tao dahil ayaw ng conflict. Baka ako rin naman, hindi naman ako walang takot. Siyempre, pag walang takot ng isang tao na nasa nasa service ng gobyerno, mag-alala na rin tayo. Binabalanse din natin, lalo-lalo na sa ekonomiya natin. Ngunit, merong mga aksyon ang China na hindi natin pwedeng palagpasin. Kung hindi, tutuloy-tuloy ito at sisisihin tayo ng ating mga anak at mga apo, bakit hindi tayo tumindig. Thank you, sir. Thank you. No? And that is part of accepted practices of international law. Huwag naman natin i-expect ang DFA na lumabag sa batas na gusto natin ipairal. First, mag-iipon lang tayo ng parang basis dun sa kanilang ginagawang violation. Well, that is for the diplomatic side. On the Local, on the military defense. side and the security side, iba naman ang aming mga plano. Pero basta, nagtutugma ang ating mga plano. Sir, nasusurprise ka ba na parang sunod-sunod, parang despite yung opposition natin, despite yung pag-condemn, parang Hindi ako nasusurprise. Tuloy-tuloy yung pag-ano ng Hindi China. ako nasusurprise. Dahil? Kasi mas agresibo din tayo tumindig sa ating mga karapatan. Okay. So more to come yung nakikita natin ngayon. Hindi natin nakikita dahil hindi natin alam ang mangyayari. Pero kami nagplaplano para sa mga contingencies, no? Pero liwanagin ko, ayaw ko ng gera or pakikipaglaban. Kung may maganda at prinsipyado at na usapan na pwede dito na sumasang-ayon sa batas ng Pilipinas at international law, yun ang dapat na solusyon. Sir, na-check na ba kailan nalagay yung barrier at bakit hindi agad natin nakita? Hindi ko alam, yan ay Coast Guard na usapin. Ano? So, hindi pa nakarating sa DND? Hindi. Nakarating Hindi, na, I mean, pero yung operation na yan is a NSA Coast Guard operation sa Scarborough yun. Sino ba nang pupulyon? Tayo ba o sila? Swarming lang ng vessels nila, alam ka naman walang pollution nun. Pangalawa, sino ba nanira ng marine environment para gumawa ng isla? Di sila. It's the pot calling the kettle black. Yung palayok, sinasabi, yung airpat, itim daw yun. Oo. Ano lang naman yun, yung wala akong reference sa itim o puti ha. Yun lang naman parang hindi tinitignan yung sarili bago magsalita. Laban Pinas.